Nararamdaman mo ba kung minsan na para bang ang isip mo ay parang isang digmaan kung saan laging nananalo ang mga negatibong isipin? Ang pagdududa sa sarili, takot, at walang tigil na pag-iisip na nagpapaligalig, tila hinihila ka papasok sa isang paikot-ikot na siklo ng kawalang pag-asa. Hindi ako sapat. Hindi na talaga ayos ang buhay ko. Bakit ba parang laban sa akin ang lahat? Palala ng palala ang mga bulong na ito, kaya nararamdaman mong maliit at walang laban ka. Mahirap, di ba? Pero kahit sa pinakamadilim na araw, may liwanag na naghihintay na madiskubre. Ang stoicismo, isang filosofiya ng tibay at lakas ng loob, ay nagsisilbing ilaw na gumagabay sa iyo para muling makuha ang kapangyarihan sa loob upang harapin ang unos ng negatibong pag-iisip. Naiintindihan ko ang pakiramdam dahil naranasan ko rin ang pagiging nakakulong sa dilim ng sariling isipan. Pero natagpuan ko ang daan palabas. At ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay hindi lang basta ideya. Ito ay mga aral na hinubog ng aking sariling karanasan. Kaya hinihikayat kitang tumutok ng mabuti. Huwag hayaang may makagambala sa iyo. Bawat hakbang ng paglalakbay na ito ay susi para muling matuklasan ang kapayapaan at lakas na nasa kailaliman ng iyong puso. Samahan mo ako dahil narito na ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Unang-una, alamin natin kung paano talaga gumagana ang ating isipan. Sa paglalakbay para mahanap ang kapayapaan sa gitna ng mga negatibong iniisip, hindi ang labanan ito ang unang hakbang, kundi ang unawain kung paano tunay na kumikilos ang isip mo. Ayon sa stoicismo, ang isip ng tao ay parang isang napakakapangyarihang supercomputer. Pinoproseso nito ang bawat impormasyon na pinapakain mo rito, mga alaala, damdamin, at mga iniisip. Pero sa kasamaang palad, wala itong delete button. Kapag sinubukan mong burahin ang isang negatibong isipin, hindi mo talaga ito natatanggal. Sa halip, lalo mo pa itong pinalalakas, kaya nasasakop nito ang mental na espasyo mo. Isipin mo ito. Kapag sinabi mo sa sarili mo, huwag mong isipin ang pink na elepante, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Siyempre, yung pink na elepante, klaro, buhay. At mas malalim pa sa iyong isipan kaysa dati. Hindi ito ang unang hakbang patungo sa kalayaan. Itinuturo ng stoicismo na ang tunay na kaligayahan ay hindi nangangahulugang wala kang negatibong isipin, kundi ito ay ang kakayahang unawain at pangasiwaan ang mga iyon. Kapag naintindihan mo ito, handa ka nang pasukin ang mas malalalim na aral ng stoicismo kung saan naroroon ang tunay na kapayapaan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang harapin ang iyong sariling isipan? Huwag mag-alala kung hindi ka pa sigurado. Ang mahalaga ay nagsimula ka na. Ang pag-unawa sa isip ang pundasyon ng anumang makabuluhang pagbabago. Pangalawa, bakit hindi mo dapat supilin ang mga negatibong iniisip? Ang pagsupil sa negatibong isipin ay parang pagtatangkang pigilan ang mabilis na agos ng ilog. Maaring pansamantala mo itong mapigilan, pero habang mas pinipilit mo, mas tumitindi ang presyon. Sa huli, babagsak din ito at bibaha ka ng malakas at magulong emosyon. Hindi tinuturo ng stoicismo na iwasan ang mga bagay na nagdudulot ng sakit. Sa halip, pinapaalala nito na ang pagharap sa katotohanan, kahit gaano pa ito kahirap, ang tanging paraan para makuha muli ang kontrol sa ating isipan. Hindi kaaway ang mga negatibong iniisip mo. Sila ay mga palatandaan. Kapag pinili mong pakinggan, maaring may malalim silang ipinahihiwatig tungkol sa kung sino ka. Itinuturo ng stoicismo na ang pagdurusa ay hindi nagmumula sa mga pangyayari o damdamin mismo, kundi sa paraan ng ating pagtingin sa mga ito. Kapag sinubukan mong supilin ang negatibong isipin, hindi mo sila pinapawi.
Nilalabanan mo lang ang katotohanan ng kanilang pag-iral, pero walang nalulutas sa pagtanggi. Naisip mo na ba kung bakit bigla na lang muling sumisikat ang mga takot na akala mo'y nakalimutan mo na? Lumilitaw sila sa iyong panaginip sa mga panahon ng kahinaan na para bang nagpapaalala na hindi sila kailanman nawala. Mananatili silang naroon, matatag at di sumusuko hanggang sa magtapang kang harapin sila. Sa halip na itulak palayo ang mga isipin na ito, matutong harapin ang mga ito ng diretsyo. Ano ang bahagi ng isipin na ito ang kinatatakutan mo? Ano ang dahilan kung bakit hindi mo ito matanggap? Marahil ang takot mo ay hindi talaga sa pagkabigo, kundi sa pakiramdam ng kakulangan. Posibleng ang lungkot mo ay hindi galing sa pagkawala mismo, kundi sa kawalang laman na iniwan nito. Kapag naglakas loob kang tingnan ng mas malalim ang iyong isipan, makikita mong hindi pala kasing nakakatakot ng mga negatibong isipin kapag naunawaan mo sila. Para silang mga batang naligaw na humihingi ng pansin at malasakit. Isipin mo ang iyong isipan bilang isang malawak na kalangitan at ang mga negatibong isipin bilang mga ulap na dumadaan dito. Hindi mo kailangang habulin o hawanin sila. Hayaan mo silang dumaan. Pansinin mo sila at pagkatapos ay hayaang mawala. Mananatiling malawak, payapa at maawain ng kalangitan ang iyong isipan. Hindi ibig sabihin ito na hayaan mong kontrolin ka ng mga negatibong isipin, kundi matutunan mong kilalanin at pamahalaan sila ng may karunungan. Naranasan mo na bang lumangoy laban sa malakas na agos? Ganyan ang pakiramdam kapag nilalabanan mo ang realidad. Pero tinuturo ng stoicismo na sa halip na lumaban sa agos, matutunan mong lumangoy kasabay nito. Ang pagtanggap sa hirap ay hindi pagsuko. Patunay ito ng iyong lakas. Hindi mo kailangang maging matatag palagi, pero kailangan mo ng tapang para harapin ang mga bagay na tinatangkang iwasan ng iyong isipan. Maglaan ka ng ilang minuto araw-araw para pagnilayan ang iyong isip. Kapag may lumitaw na negatibong isipin, huwag mo itong husgahan. Huwag mo itong piliting itaboy. Tanggapin mong naroroon ito at tanungin ang sarili, anong aral ang gustong ituro sa akin ng isipin na ito? Saan ito nanggaling? Mahalaga ba ito sa mas malaking larawan ng buhay ko? Ang prosesong ito ng pag-unawa ang magbibigay daan para makuha mo muli ang kontrol, hindi sa pamamagitan ng pagbura sa mga negatibong isipin, kundi sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyong tugon sa mga ito. Pinapaalala sa atin ng stoicismo na kahit hindi natin mababago ang nangyari na, kaya nating baguhin kung paano natin ito tinitingnan at pinapahalagahan. Isipin mo kung sa halip na hayaang kontrolin ka ng mga negatibong isipin, matutunan mong gawing gasolina ang mga ito para sa iyong paglago. Kapag tumigil kang iwasan ang mga ito, matutuklasan mo na ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong harapin at baguhin ang mga bagay na dati kinatatakutan mo. Kaya, ano ang pipiliin mo ngayon? Patuloy ka bang tatakbo o tatapangin mong harapin ang iyong sarili? Hahayaan mo bang lamunin ka ng pangamba o lilinisin mo ang isip para matagpuan ang kapayapaan? Nasa iyong mga kamay ang sagot. Ikaw lang ang makapagpapasya kung magiging biktima ka ng iyong mga iniisip o magiging tagapangasiwa ng iyong isip. Pero ang paglalakbay sa mastery ng isip ay hindi nagtatapos sa pagharap sa negatibong isipin. Minsan ang susi ay hindi ang paglaban o pagsupil, kundi ang pag-urong sandali at pagmasid sa iyong isip ng malayo, walang pakialam sa unos ng emosyon. Ano kaya ang makikita mo kung titingnan mo ang iyong mga iniisip bilang isang tagamasid na walang kinikilingan? Tuklasin natin ang susunod na hakbang at alamin ang kapangyarihan ng pagiging kalmado at patas na tagamasid
ng iyong sariling isip. Pangatlo, lumayo at panoorin ang iyong mga isipin na parang dayuhan. Kapag nahuhulog tayo sa bagyong dala ng mga negatibong iniisip, madalas nating nakakalimutang hindi tayo hinuhubog ng mga kwentong ginagawa ng ating isipan. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na para makalaya sa paulit-ulit na siklo, kailangang lumayo muna tayo at pagmasdan ang ating isipan na parang tagalabas. Sa halip na husgahan o labanan ito, lapitan ang mga iniisip ng may kalmadong pag-unawa. Hindi ito pagtakas sa realidad, ito ay paggising sa katotohanan kung sino ka talaga. Isang matatag at dinatitinag na presensya na lampas sa pansamantalang pagdaan ng kahit anong iniisip. Sinulat ni Marcus Aurelius, makinig ng mabuti sa mga usapan at sa mga sumunod na kilos. Sa kilos, agad hanapin ang layunin. Sa salita, pakinggan ng mabuti ang mga palatandaan. Paalala ito na maging mapagmatiyag tayo sa ating isipan, sa mga nililikha nito, mga iniisip, at ang epekto ng mga ito. Kapag may lumitaw na negatibong iniisip, huwag agad lulunod sa emosyon na dala nito. Sa halip, huminto sandali at itanong sa sarili, saan ito nanggaling? Saan ako nito gustong dalhin? Nakakatulong ba ito o nakasasama? Ang pag-oobserba na ito ang magpapanatili sa iyo sa tamang landas, iniiwasan ang pagbaha ng nakaka-overwhelm na damdamin. Isipin mo ang iyong isip bilang isang ilog na may iba't ibang sanga, mga iniisip, damdamin, at reaksyon sa paligid mo. May mga sanga na malinaw at payapa, may mga mahirap at malabo. Kapag nakatayo ka sa pampang at pinapanood mo lang ang daloy, mapapansin mong hindi ikaw ang tubig, kundi ang tagamasid sa tabing ilog. Ang kamalayang ito ang nagbibigay ng mahalagang distansya sa pagitan mo at ng mga iniisip mo, isang espasyong may kapayapaan. Si Albert Ellis, isang tagapagtatag ng Cognitive Behavioral Therapy, ay ginamit ang ideyang ito para baguhin ang buhay ng milyon-milyon. Tinuruan niya na kapag natutunan mong obserbahan at suriin ang iyong mga iniisip, maaari mong tuklasin at putulin ang mga negatibong gawi na tahimik na kumokontrol sa iyong buhay. Ang kanyang mga aral, na hango sa pilosopiyang Stoic, ay nagpapaalala na ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa pagpigil sa isipan na mag-isip, kundi sa pagtingin sa mga iniisip bilang pansamantalang pangyayari lamang. Higit sa lahat, labanan ang pagnanais na lagyan ng label ang iyong mga isipin o damdamin bilang mabuti o masama. Ang isang masamang araw ay hindi nangangahulugan ng masamang buhay. Ang isang sandali ng kalungkutan ay hindi palatandaan ng kahinaan. Bawat karanasan, bawat damdamin, masakit man o masaya, ay mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa paglago. Kapag tumigil kang humusga, makikita mo na ang kahit pinakamahihirap na emosyon ay may dalang mahahalagang aral. Itinuturo nila ang tibay, lakas, at kakayahang harapin ang patuloy na pagbabago ng buhay. Tanungin mo ang sarili, kailan ka huling nadala ng isang negatibong iniisip? Kung kaya mong lumayo at obserbahan ito bilang tagalabas, ano kaya ang mapapansin mo? Marahil gaya ng sinabi ni Seneca ng matalino, mas madalas tayong naghihirap sa imahinasyon kaysa sa tunay na buhay. Ang sakit, takot, at pagkadismaya ay kadalasang hindi nagmumula sa mga pangyayaring kinakaharap natin, kundi sa mga kwentong nililikha ng ating isipan tungkol sa mga ito. Itigil ang pag-iisip ng pinakamasamang posibleng mangyari na wala naman sa realidad at simulan ang mas ganap na pamumuhay sa kasalukuyan. Ang paglayo upang mag-obserba ay hindi lang nakakatulong para pamahalaan ang mga isipin, binibigyan ka rin nito ng lakas upang magbuo ng mas matatag na isipan. Kapag nagsimulang tingnan ang bawat damdamin bilang kasama, hindi kaaway, mapapansin mong hindi na sila kasing nakakatakot.
Sila ay mga mensahe lamang na ipinapadala ng iyong isipan, minsan para magbigay babala, minsan para ipaalala ang mga tunay na mahalaga. Pero sa huli, nasa sa iyo ang kapangyarihang piliin kung paano ka tutugon. Hindi ka ang iyong mga iniisip, hindi ka ang mga panandaliang damdamin. Ikaw ang may-ari, ang kalmado at maingat na tagamasid ng iyong panloob na mundo. Kaya simula ngayon, matutong lumayo, magmasid at pumili. Huwag hayaang takpan ng madilim na ulap ang walang hangganang kalangitan ng iyong isip. Maging ilaw na magbibigay liwanag sa iyong landas. Dala ang kapayapaan at lakas na hatid ng stoicismo. Kung handa ka ng lumayo at pagmasdan ang iyong mga isipin ng malinaw at may layunin, i-comment mo lang, obserbahan ang isip ko sa ibaba. Hindi ito basta mensahe lang. Ito ay matapang na pagdedeklara na nagsisimula kang lakbayin ang daan patungo sa mastery ng iyong isipan at muling pag-ako ng iyong buhay. Hayaan mong ito ang simula ng iyong pagbabago. Pang-apat, hanapin ang linaw sa pamumuhay sa kasalukuyang sandali. Minsang nagpayo si Marcus Aurelius, huwag mong hayaang durugin ka ng pagninilay sa buong takbo ng buhay. Huwag mong punuin ang isipan ng lahat ng masamang maaaring mangyari. Ituon mo ang pansin sa kasalukuyang sitwasyon at tanungin kung bakit ito tila di matiis at hindi malalampasan. Isang malinaw na ilaw ang mga salitang ito, paalala na hindi talaga ang nakaraan o hinaharap ang nagpapabigat sa atin, kundi ang ating pagkakabihag sa mga ito. Nahuhulog tayo sa walang katapusang ikot ng paano kung at baka mangyari. Habang ang tanging bagay na tunay na umiiral ay ang kasalukuyang sandali. Naitanong mo na ba sa sarili mo, ano ba talaga ang hindi ko kayang tiisin sa mismong sandaling ito? Madalas, wala naman. Ang kasalukuyan ay mas payak kaysa sa gusot-gusot na mga senaryong binubuo ng ating isipan. Huminto sandali, talagang huminto, at muling kumonekta sa iyong sarili. Ilapat mo ang kamay sa iyong dibdib. Ramdam mo ba ang mahinhing pintig ng iyong puso? Pansinin ang pagpasok at paglabas ng hangin sa iyong baga. Damhin ang katatagan ng iyong mga paa sa sahig. Hindi lang ito palatandaan ng buhay. Paalala rin sila na narito ka pa rin. Nakatayo, matatag, kahit pa anong bagyo ang sumalubong. Pero madalas, nakakalimutan natin ito. Nalulunod tayo sa mga alalahanin, sa lungkot na hindi mabigkas. Ngunit ang tunay na kapayapaan, ang tahimik at malalim na kapayapaan, ay matatagpuan sa mga munting detalye ng kasalukuyan. Ang negatibong mga iniisip ay parang rumaragasang ilog na tila handang anurin ka. Pero kahit ang pinakamalakas na agos ay walang magagawa sa isang taong marunong humawak sa kanyang sarili at ang iyong panghawakan ay ang kasalukuyang sandali. Isipin mo ang isang akrobatang naglalakad sa alambre sa matataas na lugar. Iniisip ba niya ang distansya ng lupa o ang mga panganib? Hindi. Ang tanging iniintindi niya ay ang bawat hakbang. Ganoon din tayo. Kapag binaha ka ng negatibong iniisip, ituon ang pansin sa iyong paghinga, sa sahig sa ilalim ng iyong mga paa, o sa mga tunog sa paligid. Ang mga simpleng ito ay may kapangyarihang ibalik ka sa realidad. Itinuturo ng Stoicism hindi lamang ang pagiging mulat, kundi ang paggawa. Huwag kang basta umupot, hayaang tumubo ang mga negatibong iniisip, tumindig at gumalaw. Isulat mo ang mga iniisip mo. Maglakad, tumawag sa isang kaibigan. Anumang pagkilos ay mas mabuti kaysa manatiling nakatulala habang nilalamon ng alalahanin. Sabi ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang iyong filosofiya. Isabuhay mo ito. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay hindi ideya lamang. Isa itong mapangahas na pagpili. Nangangailangan ito ng lakas ng loob upang bitiwan ang hindi mo kayang kontrolin
at ilaan ang iyong enerhiya sa kung ano ang nasa ngayon. Tanungin mo ang sarili mo, kaya ko bang baguhin ang nangyari na? Kaya ko bang kontrolin ang hindi pa nangyayari? Madalas, ang sagot ay hindi. Pero ang kaya mong gawin ay ang yakapin ang kasalukuyang sandali ng buo. At sa mismong pagpiling ito, matatagpuan mo ang kalayaan. Kalayaan mula sa bigat ng nakaraan at sa takot ng kinabukasan. Ang kalayaang ito ay hindi tungkol sa pagkontrol sa mundo. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa sarili. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay magbubukas din ng iyong mata sa ganda ng pinakasimpleng bagay. Isipin mo ang sikat ng araw sa pagitan ng mga dahon, ang tawa ng isang kaibigan, o ang init ng tasa ng tsaa sa iyong mga palad. Ang mga sandaling ito, kahit maliit, ay mga regalo ng kasalukuyan. Kapag napansin mo sila, hindi ka lang basta nabubuhay, tunay kang nararamdaman. At sa bawat sandaling ganoon, unti-unting lumuluwag ang hawak ng negatibidad. Kaya, ano ang maaari mong gawin ngayon upang mas maging buo sa pamumuhay? Tandaan, nasa iyo ang kapangyarihan. Kahit magulo ang mundo sa paligid, ang kapayapaan ay laging abot kamay. Naririto ito sa mismong sandaling ito. Kailangan mo lang piliing yakapin ito. At ngayon, binabati kita sa pag-abot sa kalahati ng ating paglalakbay tungo sa pagtanggal ng negatibong iniisip. Ang iyong patuloy na pagdalo ay patunay na seryoso ka sa pagbabagong hinahangad mo. Ang bawat bahagi ng video na ito ay isang mahalagang piraso ng palaisipan. At kung mananatili ka hanggang sa dulo, pangako ko, bibigyan kita ng mga konkretong hakbang na magagamit mo agad para magbago ang direksyon ng iyong buhay. Huwag kang titigil ngayon. Nasa gilid ka na ng isang makabuluhang pagbabago. 5, bantayan mo ang iyong isipan laban sa lasong impluwensya. Isipin mo ang iyong isipan bilang isang kuta, ang pinakaligtas mong kanlungan, pinagmumulan ng iyong lakas at panloob na kapayapaan. Ngunit ano ang mangyayari kung hindi mo ito babantayan? Kung iiwan mong bukas ang mga tarangkahan nito sa bawat panlabas na impluwensya, mananatili pa kaya itong buo at ligtas? Araw-araw, napapalibutan tayo ng mga alon ng negatibidad, nakakagulat na mga balita, masasakit na salita, walang saysay na pagtatalo. Ngunit sa kabila nito, nasa iyo ang kapangyarihang pumili. Hindi ka isang walang laban na biktima ng mga puwersang ito. Tandaan mo, drama, kaguluhan, takot, pamamanhid, at pagpapasailalim. Bawat araw unti-unti nilang winawasak ang iyong mga prinsipyo tuwing pinapapasok mo sila sa iyong isipan nang hindi mo namamalayan. Naranasan mo na bang para bang inatake ng hindi kaaya-ayang iniisip ang iyong isipan? Isang mapanirang komento, masamang balita, malungkot na kwento, tahimik silang pumapasok, nag-uugat, at dahan-dahang ginagawang bilanggo ang sarili mong kalooban. Pero isipin mo ito, hindi mo kailangang imbitahan sila. Kung may kumatok na hindi imbitadong bisita, papapasukin mo ba siya at pakakainin? Siyempre hindi. Kaya bakit mo hinahayaang salakayin ng negatibong impluwensya ang iyong isipan? Ang pagbabantay sa iyong isipan ay hindi nangangahulugang itinataboy mo ang bawat panlabas na bagay. Imposible iyon. Ang tunay na layunin ay pumili kung paano ka tutugon. Kapag hinarap mo ang galit o mapanakit na salita, huminto sandali at itanong sa sarili, sulit ba ito ng aking oras at lakas? Makakatulong ba ito sa aking paglago? Minsan ang katahimikan at ang hindi pagpatol ang pinakamakapangyarihang depensa. Isipin mong muli, ang iyong isipan ay parang salamin. Huwag mong hayaang ang mga bagay na hindi nakakatulong ay mag-iwan ng mantsa. Itinuro ni Marcus Aurelius na walang puwersang makakapasok sa iyong isipan maliban na lamang kung papayagan mo ito.
ikaw ang tagapagbantay. Ngunit ang papel na ito ay nangangailangan ng pagkamulat at intensyon. Isipin mong nakaupo ka sa isang silid na puno ng ingay, puro reklamo, negatibong pananaw, at walang katapusang pagtatalo. Sa halip na lamunin ng kaguluhan, humakbang ka palayo, huminga ng malalim, at ipaalala sa iyong sarili, ako ang may kapangyarihan na pumili. May kapangyarihan akong huwag pansinin ang hindi nakakatulong. May kapangyarihan akong ituon ang pansin sa kapayapaang nasa loob ko. Paano ito maisasabuhay? Magsimula sa pamamagitan ng pagiging mapanuri sa mga pinapakain mo sa iyong isipan araw-araw. Ang mga content na pinapanood mo, mga usapang sinasalihan mo, mga taong pinipiling isama sa buhay. Lahat ng ito ay bumubuo ng iyong mentalidad. Piliin sila tulad ng pagpili mo ng masustansyang pagkain para sa iyong katawan. Huwag mong hayaan ang mental junk food ang magpalabo sa iyong isip o magpahina sa iyong kalooban. Sa halip, maglaan ng oras sa mga bagay na tunay na nakakapagpalakas sa iyo. Magbasa ng makabuluhang aklat, makinig sa nakakaangat na mensahe, o tahimik na magnilay. Sa mga bagay na ito, tumitibay ang iyong kuta. Tanungin mo ang sarili, kailan ang huling beses na tunay na panatag ang iyong isipan? Noon bang iniwasan mo ang argumento at negatibidad at pinili mong ituon ang sarili sa kung ano ang mahalaga? Iyan ang lakas ng pagbabantay sa isipan. Ito'y hindi pagtakas, kundi kapangyarihan. Kapangyarihang panindigan ang iyong mga prinsipyo at tanggihan ang anumang humihila sa iyo pababa. Ang iyong isipan ang pinakamahalagang ari-arian mo. Bantayan mo ito ng may kamalayan at determinasyon. Huwag mong hayaan ang mga alon ng buhay na gumuho sa kuta mo. Sa huli, nasa iyong mga kamay ang iyong lakas. Kaya mong linangin ang isang isipan na matatag, tahimik, at puspos ng malasakit. Hindi sa pamamagitan ng pagsara sa mundo, kundi sa pamamagitan ng pagpili kung alin ang karapat-dapat pumasok sa iyong loob. Kumilos ka ngayon, dahil bawat desisyon na ginagawa mo ay humuhubog sa klase ng buhay na nararapat para sa iyo. At kapag natutunan mong ipagtanggol ang iyong isipan mula sa masasamang impluwensya, isang mas malalim na tanong ang lilitaw. Paano kung ang pinakamatitinding hamon ang dumating? Paano mo mapapalakas pa ang iyong isipan upang hindi lang makaligtas, kundi lalo pang tumibay? Upang matuklasan ito, kailangan nating pumasok sa sining ng mental na paghahanda. Isang mahalagang aral na maglalantad ng tibay na taglay mo na sa loob. Halina't ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito magkasama. Pang-anim, ihanda ang iyong isipan na yakapin ang pinakamasama. Hindi nangangako ang buhay ng kaginhawaan. Ang mga hamon at kabiguan ay dumarating madalas sa mga sandaling hindi natin inaasahan. Sa halip na matakot o malunod sa pagkabigla, itinuturo ng pilosopiyang Stoic na salubungin natin ang pagsubok ng may katahimikan at katatagan. Tulad ng isinulat ni Marcus Aurelius sa Meditations, kapag bumangon ka sa umaga, sabihin mo sa iyong sarili, makakasalamuha ko ang mga abala, mga walang utang na loob, mayayabang, sinungaling, naiinggit, at mga masungit. Hindi ito paanyaya sa takot o pangungutya, kundi paghahanda ng sarili upang harapin ang hindi maiiwasang unos ng buhay. Nang may lakas at kaliwanagan, isipin mong nagsimula ka ng araw na puno ng pag-asa. Ngunit maya-maya, may kasamahan kang sumira sa proyekto mo o may estrangherong bumatiko sa iyo nang wala sa lugar. Masakit, lalo na kung hindi ka handa. Ngunit kung inilagay mo na sa isipan na maaring mangyari ito, hindi ka na matitinag. Makikita mo ito bilang bahagi ng likas na takbo ng buhay, hindi bilang personal na pagkatalo. Sabi nga ni Nicholas Chamfort, isang manunulat noong ika-18 siglo,
Lunukin mo ang isang palaka sa umaga at wala ka ng masadyang kasuklam-suklam na mararanasan sa buong araw. Ang palaka ay sumasagisag sa hindi ka nais-nais na katotohanan ng buhay. Kapag tinanggap mo ito agad, ang iba pang problema ng araw ay tila maliit na lang. Ngunit tandaan, ang paghahanda ay hindi nangangahulugang pagkimkim ng galit o sama ng loob. Pinaalalahanan tayo ni Marcus Aurelius, wala sa kanila ang makakasakit sa akin o makakaladkad ako sa kapangitan. Hindi ako magagalit o mapupuot sa aking kapwa, sapagkat tayo ay nilikha para sa pagtutulungan. Ang mga taong bastos o makasarili ay madalas hindi pa mulat sa tama, at hindi nila tayo kayang sirain, maliban na lang kung papayagan natin ito. Kapag nasaktan ka ng salita o kilos ng iba, tanungin mo ang sarili mo, makakatulong ba ang galit o dagdag pagod lang ito sa akin? Ipinapayo ng Stoicism na tugunan natin ang bawat pagsubok ng may malinaw na isip at makabuluhang kilos. Tulad ng sinabi ni Seneca, pinalalakas ng kahirapan ang isipan, tulad ng pagpapalakas ng katawan ng pagsasanay. Bawat inaasahang hamon ay pagkakataon para tumatag. Isipin mo ang sarili mo bilang isang mandaragat sa malawak na karagatan. Alam mong may bagyo, kaya naghahanda ka. Ganito ang buhay, walang kasiguruhan, maraming unos. Ngunit kung handa ka, magagawa mong humawak sa timon ng may kumpiyansa. Ang paghahanda ng isipan ay isang pangakong ginagawa mo para sa sarili mo araw-araw. Pagkagising mo, kilalanin mong may posibilidad ng kahirapan. Pero huwag mong hayaang ito ang humubog sa iyong damdamin o kilos. Sa halip, piliin mong salubungin ang mga hamon ng may pasensya, pag-unawa at tibay. Hindi ito pagiging negatibo. Ito ay pagiging mulat at may kontrol. Ang pagharap sa hirap ng may paninindigan ay hindi pagbibigay sa kapangyarihan ng takot. Ito'y pagyakap sa tunay na lakas ng loob. Handa ka na bang gawing tulay ang pagsubok patungo sa pag-unlad? Ang paghahanda ay hindi lamang proteksyon. Ito ay pagpapalakas ng pagkatao. Kung naging epektibo sa iyo ang paraan na ito o sumasang-ayon ka sa mensahe, i-like mo ang video. Ibahagi rin sa comments ang iyong karanasan o pananaw. Nais kong marinig ang kwento mo. Marami na tayong natutunang paraan para pakawalan ang negatibong iniisip. Ngunit hindi pa tapos ang paglalakbay. Isang huling susi ang natitira. Isang simpleng ugali na may napakalakas na kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Pasasalamat. Pangpito. Pasasalamat, isang pang-araw-araw na ugali upang baguhin ang iyong isipan. Ang pasasalamat ay higit pa sa isang pansamantalang damdamin. Ito ay makapangyarihang enerhiya na kayang baguhin ang iyong isipan at kaluluwa. Sa mga araw na tila lahat ay laban sa atin, ang pasasalamat ay tila isang munting ilaw, isang gabay sa gitna ng dilim. Sabi ni Marcus Aurelius, kapag bumangon ka sa umaga, isipin mo kung gaano karangal na mabuhay, makapag-isip, makaramdam, at magmahal. Ang simpleng pag-iral ay isa ng biyaya. Ngunit kadalasan, abala tayo sa paghabol sa kung anong kulang at nakakalimutan natin ang mga kayamanang nasa harapan na natin. Naalala ko ang isang yugto sa buhay ko kung saan sinakop ako ng negatibong pag-iisip, pagbigo, pagdududa sa sarili, at takot. Tuwing umaga, ang nadarama ko ay hindi saya, kundi bigat sa dibdib. Hanggang sa sinubukan ko ang isang stoic na gawain. Tuwing umaga, isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat ko. Sa simula mahirap, parang pilit yung mga salita. Pero isang araw, lumabas ako at dama ko ang malamig na hangin, habang ang araw ay sumisinag na parang ginintuan ang paligid. Isinulat ko, ipinagpapasalamat ko ang karanasang ito ngayong umaga. Mula noon, dahan-dahang pumasok sa puso ko ang pasasalamat.
Ang mga simpleng bagay, isang mainit na tasa ng tsaa, pagbati ng kaibigan, huni ng ibon, ay naging mas makahulugan. Sabi ni Epictetus, ang tunay na marunong ay hindi nagdadalamhati sa mga bagay na wala siya, kundi nagagalak sa mga bagay na mayroon siya. Ang pasasalamat ay hindi lamang nagbabago ng ating focus. Binabago rin nito kung paano natin nararanasan ang buhay mismo. Kailan ka huling lubos na nagpasalamat? Hindi lang thank you sa dila, kundi mula sa puso. Baka ito'y para sa isang malaking biyaya o simpleng ngiti ng mahal mo sa buhay. Kung hindi mo maalala, huwag kang mag-alala. Sa bilis ng mundo, madali talagang makalimot. Ngunit tandaan mo, ang pasasalamat ay isang gawain, hindi lamang damdamin. Gawin itong bahagi ng araw mo. Isulat mo bawat araw ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo, maliit man o malaki. Lahat yon ay mahalaga. Naalala ko noon na tila bumagsak ang lahat sa trabaho. Wala akong kontrol. Ngunit ng gabing iyon, isinulat ko. Ipinagpapasalamat ko ang pagkakataong magtrabaho kahit mahirap. Bigla kong nakita ang problema bilang pagsubok na nagtuturo, hindi kaaway na nagpapabagsak. Simulan mo ngayon. Kumuha ka ng papel. Isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Kahit ito lang mismong sandaling ito. Hindi kailangang enggrande. Minsan ang pinakapasimpleng pasasalamat ang may pinakamalalim na epekto. Handa ka na bang baguhin ang iyong pananaw? Isang maliit na kilos ng pasasalamat ay maaring magdala ng malaking pagbabago. Hindi mo kailangang maghintay ng milagro. Simulan mo sa kung anong meron ka na. Hindi matatalo ng negatibong iniisip ang isang pusong marunong magpasalamat. Sa tulong ng Stoicism, maaari mong bawiin ang kapayapaan ng iyong isipan at buuin muli ang isang mas malayang sarili. Ikaw ang may kapangyarihan. At bawat hakbang, gaano man kaliit, ay papalapit sa buhay na ninanais mo. Isang buhay ng kalayaan, lakas, at pasasalamat. Nasa hangganan ka na ng pagbabago. Kapag kumilos ka, hindi mo lang binabago ang iniisip mo. Binubuo mo ang bagong kwento ng iyong buhay. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, paki-like at ibahagi ang iyong karanasan sa comments. Gusto kong marinig kung paano mo isinabuhay ang mga prinsipyong ito. Ibahagi ito sa mga mahal mo sa buhay. Baka sila rin ay naghahanap ng liwanag sa gitna ng unos. At huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan upang gabayan ka sa iyong landas patungo sa panloob na kapayapaan at lakas. Tara, maglakbay tayo ng magkasama. Ito pa lang ang simula.